God-bless you, Sister Megan, sa pagdadalawin mo sa Panginoon, sa Diyos, na mahal natin siya. At gusto natin siyang pasalamatan sa lahat-lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po, kumapit na po kayo at awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. At tunay na mabuti ang ating Diyos. Dapat natin mapasakit natin yun na mabuti ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa lahat na tayo ay lumapit ng buong puso ng pasasalamat sa ating Diyos. Sige po, pwede naman po tayo lumapit eh. Lapit po tayo para yung iba o nandito po sa harap. Salamat po. Sige po, pwede naman po lumapit. Sabi, okay, ako sila dito. Sila na, kaya kayo sila. Ayan, para yung tumutong kayo, diba? Ayan, thank you po. Salamat sa Panginoon. Saan natin natin naman sila?
Hindi ako nakapasa sa interview or sa US kasi naroon pa rin po ang kaaliwan, kapayapaan ng Panginoon. Malaking tulong sa amin ang pag-aaral ko sa Bible study at tuwing Wednesday. Salamat sa Diyos sa ganong sa matatawag nating kabiguan. Ilan na ipapasalamat sa Diyos na birthday ito? Birthday? Ayun, nandun. Happy birthday. Meron na wedding anniversary. Meron po. At, bukas. Si brother, ano? Nakakatuwa, nakauwi siya galing sa kanyang trabaho. At, alam ko kung sino ba yung nakataas ang kamay na umiigdang pala yung asawa ng Bulanisek. So, salamat sa Diyos. Meron mga may wedding anniversary. Meron ba? Yan. Okay. Bakit kami narito? Pagkasalamat niyo sa Diyos. Okay. Hindi ko naintindihan lang sinabi niyo, pero yung smile niyo, sige, sabihin. Very good. Tayo ngayon ay magpasalamat na sa Diyos. O Diyos, inuwal ang namin. Magpasalamat kami sa iyo sapagkat wala kaming ka-idea-idea na ganun kakadami. Talagang kailangan walang hanggan para na-experiensya ka namin. Salamat po sa iyo sa arawan, sa anniversary, sa pagkakataon muli ng ilang mga kapatid namin, ama, asawa, makabalik ulit sa bansa. Maraming salamat po tayo doon. Salamat din sa mga pinapanggit ng mga anak mo na nadahilanan kaya sila lumalapit. Pinagaling mo sila. Pinagaling mo ang panalangin. Hindi pa lang kaliwas sila sa ilalim ng kabiguan. At hindi yung answer na inaasahan ang tinanggap. Salamat sa anak ito. Sa ibabang ito, maraming salamat o Diyos sapagkat iniligtas mo kami. Dumating ka sa buhay namin. Meron kaming panahon ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay dito. Kaya salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Sa iyo po. Kamay mo kayo ng Diyos. At bibigyan naman po ilang mahalaga ang announcement sa akin. Mamaya po alas 3, meron tayo Rise the Ambassadors. Pinandihan po natin lahat ng mga bata ng edad ay 13 years old pataas. At yung mga 11 and 12 na gusto kumain, welcome kayo sa ASIC. At pagka Martes, meron tayong prayer and praise meeting 7 o'clock. At Wednesday, Bible study 7:15, lumalubo tayo sa ating mga midweek services para tayo lumago at para fellowship po namin yung iba. Kasi pagka ganito po, mahirap tayo magkakilala. Pero tayo dumadalo sa mga Bible studies, sa mga fellowships natin, nakakakilala po tayo. At napakaganda kasi narinig yung mga patotooran. Diba? Yung mga paglago nila sa Panginoon, yung mga dinadaanan nila, paano sila nagtagumpayan. Napakaganda po noon dahil doon po tayo lumalaki at lumalago. Kaya tumalo po tayo sa
ating mga gawain. Pagka Webes naman po, alas 3 ng hapon, gawain ito ng ating mga kababaihan. 10 minutes of the Lord. Kaya umatin po tayo yung mga kababaihan po dito. At Friday, 7:30, yun naman po ang gawain ng mga kalalakihan. At Saturday, 7:15, yun naman po ang practice na aming praise and worship team. And Sunday, 8 o'clock ang Sunday school, 9:30 na po ang aming panambahan. At December na, sa Sunday, December 2 ay Communion Sunday. Kaya dapat po lahat tayo, buong pamilya po natin, dalhin natin para sa Communion Sunday. At meron po tayong simbang gabi. Mag-take down lang kayo ng notes. Meron tayong simbang gabi, 3 days lang po. Kaya yung 3 days na yun, dapat kung tayo umabsent, magdala tayo ng mga kaibigan natin, kakilala natin, kapitbahay natin, kaaway natin, dali natin. May 3 gabi lang po yun, kaya huwag tayo absent. Okay, ito po yung dates. December 18, 19, and 20. Yun po ang simbang gabi natin. December 18, 19, and 20. Magsisimula po tayo ng alas 8 ng gabi. 8 o'clock ng gabi. Okay, yun po. Tapos, December 23, Sunday po ito, meron tayo mga special presentation. Very, very special to kasi Pasko. At December 25, Christmas Day, Martes po ito, meron tayong gawain dito. Alas 8 ng umaga. 1 hour lang yun, 8 to 9 a.m. Kaya lahat tayo na rito, bago pumunta mga bata sa mga lola at lolo o ninong at ninang para Pasko, tandaan mo na rito. Dito muna tayo, 8 o'clock, December 25. Umaga po yun. At December 31, New Year's Eve, Christmas ng bagong taon, bagong 2013, meron po tayong gawain dito at meron tayong communion service. At napakahalaga po ito, kaya dadalhin natin ang ating buong pamilya para sa paghihiwalay ng taon, magkakasama po tayo. Kaya dadalhin natin ang ating the whole family, the whole family para sa worship service na ito. At magsisimula po tayo ng 7:30. Alas 7:30 ng gabi. Okay? Yun po yung mga gawain natin. At nalagay natin yan sa screen para wag po natin malimutan. At ngayon sa pagka-Thanksgiving Sunday, aawit sa atin, ngayon na mawit yung sa kabataan natin babae. Ngayon naman, awit sa atin sa kabataan natin. Awit na ating Panginoon. Amen. Ang kamulat ng awit nito ay Cindy Song. Ang mensahe ko nung pag-ibig ay purihin ko natin ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay buhay at siya ang bibigay sa nalalasan ng mga kailangan at ang kamulat ng lahat we should worship. Kaya sana po ang gusto tayo.
Luksang Kalatas. Ang asawa ko ni Sister Betty Barrera ay nasa Panginoon po kagabi. Kaya wala po sa akin, wala sa akin ngayon, Sister Betty. Nakatid na po ng kanyang asawa. Kiramay po tayo. Ito yung nalaman po ang announcement kung kailan po ang service sa kanila. Sandali ito, welcome po natin ang bawat isa. Welcome natin yung Sir Marcel, yung kanyang asawa namin ito. Meron po ba tayo sa ibang bansa narito kayo? First time yung gumalo ito sa Big City Church of the Holy Trinity. Meron po ba? Ayun, God bless you. God bless you. Welcome po kayo sa aming church. Meron pa po? Meron pa? Okay. Bumalik po kayo every Sunday sa mga gawain namin para magkasama po tayo naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. At masarap po maglingkod sa Cavite City Church of the Holy Trinity. Okay, tayo natin kayo at tayo sa sabihan. Lumabas po kayo sa inyo mga sige po, kumamit na tayo. Hindi ba tinanong magsisibisay ka o sa Thanksgiving Day sa Amerika? Hindi naman pa ba? Hindi? Iiwas ka lang. Hindi? Sige. Okay. Kaya merong Thanksgiving Day sa Amerika. Dahil nung bumaba yung mga Puritans, yung mga Quakers, ito yung mga unang pakamana ng palagay sa Panginoon doon sa England at sa Ireland. Pinipersecute ko sila, pinag-uusip sila. Ngayon, bunga nito, naghanap sila. Teka, yung pay sa American citizen mo, dalawa eh. O, si Mercy mo, yun. Si Oma. Gusto niyo kayo magpaliwanag? Ano, bakit may Thanksgiving? Ay, o ngayon, nung ang ginawa ng mga ito kung ginatawag ng mga pilgrims, naghanap sila ng panibagong lupanin na doon
i-express nila, mailahayag nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Magsisimbi sila sa Diyos sa paraang gusto nila ayon sa Biblia. Kaya, kumuha sila ng isang ship o barko. Ang pangalan ng barko ito ay Mayflower. Sumakay sila dito. Nagbiyahe sila. Mapangalit ang biyahe doon. Hindi ko konti ang mga namamatalit sa kanila dahil sa biyahe doon. Finally, narating nila yung new land o yung ang na tinatawag ng Amerika. Naglaan yung kanilang barko sa Portsmouth, Virginia. At pinahura nila yung kanilang barko. Winter noon. Pagka sinabi kong winter, hindi pinabutan ako kasi talagang ibang klase kami pag inabot kayo sa USA. Nung mag-land sila, ang una nilang ginawa ay hindi naghanap ng dollar o nagtayo ng bahay o naghanap ng trabaho. Ang una nilang ginawa, nagtayo sila ng isang maliit na church. Nagputol sila ng mga kapon. At gumawa sila ng yung parang-parang na church. At nakita ko yung cross na nakikatan. Nakita ko ito mismo. Unang taon lang sa Amerika, dinala na ako nung naroon ako sa Virginia. At nakita ko yung gapo na Mayflower na bato na sinakyan nila. At yun na, nang magawa nila yung cross. Lumuhod sila. Nagpasalamat sila sa Diyos. Nakarating sila doon sa bato. Lupa yun. Kaya, later on, pinapate na magkaroon sila ng National Thanksgiving Day. Ito nga ay Nobyembre. At si Lincoln, Abraham Lincoln, ang pumirma ng deklarasyon na taon-taon magiging Thanksgiving Day nila ngayon na sa month na November. Pagka Thanksgiving Day sa Amerika, mas celebrated ito, mas pinagdiriwang ito kaysa Pasko. Ibang klase mga Amerikano. Tuwa sila na magpasalamat sa Diyos. Ang simbolo ng kanilang Thanksgiving ay yung turkey. Malaking pako. Ako sasabihin ko sa inyo, kakain na ako ng maliit na fried chicken, huwag mo na lang ako bigyan ng pako. Hindi dahil matigas. Hindi dahil walang lasa. Pero, sinasabi ni Ate Rach, pagka marunong bukuha ng salsa, yung gravy at saka yung palaman, ayun, nagkakaroon ng lasa, nagkakaroon ng masarap na lasa. Yung turkey. Pagkatapos niyang Thanksgiving Day, kinabukasan, tawag doon, Black Friday. Tama ba ako, mga American citizen? Sige kayo, pabuhin ko yung citizen yung nagpapin. Okay, Black Friday ang tawag. Yung mga tindahan sa Amerika, halos nakuha na nila tubo yun. Save. Kaya muli na lang, wala kayo ron. Salamat sa Diyos. Maraming malalaki pa sa naman tayo sa Diyos. Wala na kasama natin. Kung sa pera, talaga lumang paksa ang presyo. Kaya dapat problema. Sa tindahan. Yun ang problema. Bakit problema punta sa tindahan? Malayo ba yung araw? Yung araw na yun ng sale. Yung mga Amerikano, Mexicano, Negro, Filipino, nagtotolda na doon sa tabi ng mga tindahan para kung sino unang makapasok. Kasi pagka unang nakapasok,
makapasok, kung 10% lang yata babayaran mo sa isang television. Kasi laki yan din yan, yung ating celebrating. Kaya nagkakagulo sila. At ilang beses ko na rin nasa Thanksgiving Day, ina-announce sa television, huwag muna kayong pupunta sa tindahan ito, sa mall na ito. Traffic, hindi kayo makakapasok. Huwag muna kayong pupunta dito sa outlet na mo. Traffic, pagkintay muna kayo mga 2 oras bago lumabas. Ganon sila. Ganon kapindi pagsiselebrasyon. So, binigyan ko lang tayo ng background. Bakit halos buong mundo na ito ay sineselebrate. Sineselebrate ito, hindi dahil sa Amerikano. Kung hindi, malakas makahawa yung mapagpasalamat na spirito, di ba? Malakas makahawa yun. Mas malakas din makahawa yung puro reklamo, puro madaing. Bakit ulang to? Bakit ang pangit ng ulang? Sabi ng isa, oo nga, oo nga. Tapos, ayun. Pero salamat sa Diyos, kumalat ito. At maski sa Pilipinas, tagal na, hindi pa akong bata, naririnig ko na doon. At inaalala ng mga Kristiyano na magpasalamat sa Diyos. Walang masama na kinokya natin itong kaugalian ito. Amen? Dapat na maging mapagpasalamat tayo. May ilang pagkatinitig na po mga kabanyo. Alam ko ang tanong sino kayo. Hindi kami nasa kabanyo. Pero yung may kasiyahan, kitang-kita rin sa kabanyo. Okay? Ilan ang nangyari na pustiso nyo na ginawa ni Dr. Manny? Ano ba? Sige, nag-iingat ka ba? Ayun pa. Sino pa? Ayun pa. Halika kayo sa harapan. Ba dapat magpasalamat tayo? Manikad ka na pumulang. Halika rito. Halika kayo. Ano ba kayo? Makaturo. Okay. Hindi kasali. Nagpapayag yun. Okay. Ilan na? Ilan pa? Kulang Hindi ko hindi nagpasalamat Ilan? Kasali ba ito si Ansel natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asan yung tatlo na hindi nagpasalamat? Asan yung tatlo? Tapos na ba yun? Okay ha? Tingin sa akin. Kaya ba yun? Dito ka. Ikaw lang lalaki. Tingin sa akin. Isa. Dalawa. Tatlo. Hindi. Meron tayong magaling na dentista. Ito, panapak sa dami niya. Eka, Daphne, kilala pa ka mo dali mo? Hindi, kahit ka lang no? Okay. Ngayon, kanina, na pumasok ako dito sa Pastor, ano ba tayo? Yan lang kayo, display kayo. Kasi nabili na ito. Hindi ko nagkakapan si Brother Manny. Kasi kalingit ng ng kanyang bibig. Sabi ng bata, isa nga po bata niya. Ano yung pamisa-misa na papabayaan niyo ako na nakaganito, ha? Diba? So, nag-take na lang naka-t-shirt. Okay, o. Ako naman, misa-misa, naka-t-shirt eh. Lalo na Thanksgiving Day ngayon. Pinagpakasyon ko na yung kurbata ko na isang Sunday. At saka yung mga polo shirt ko.
Hindi ko nasusuot ito eh. Kasi bigay ko sa akin. Iba, yung isa, kay Mikati. Ganda ba? Ha? Maganda ba? Bakit? Wala na sinabi mo bigay nila doon sa akin. At hindi ko na pagsusuot. Sa taon pa to eh. Bigay nila sa akin ang birthday ko. Si Ate Rachel, nakakahawak lang dito at nilalamahan to. Tinatarato niya ng dito. Hindi naman yung tayo ah. Siya lang naglalagay dito. Iniingatan ko. Mabuti. Maamoy-amoy lang yung amoy-pawis. Sa lugar ko na yan. Kasi nakakakupas yung pawis. Okay. So, alam na ninyo na baka nagtataka kayo si Pastor ba't naka-t-shirt yung muli ko. Pero lang, isang araw, magpo-orto na lang ako. Okay. Kagaya pa sa nagpapayo study. So, pakibuksan natin yung ating mga Bibles sa bago yung pag-pray mo mga verse. Okay, ito mga prayer. Please, pakipray po ang amin. Ito po, Pastor, pakipray po ang mami at kapatid ko na pagpalinig po sa sakit nila. At ganoon din po sana maging okay na po ang business natin. Okay, so we pray ang business. Inaasahan ko ang business na to ay hindi drug business o bar business. Okay? Pagka ganun business mo, papagalang ko para sa kabutihan mo, masaklan mo. Ito naman, Pastor, prayers ninyo na ibusahin natin. Kakausap ko po sana ang mga ako nasa ito. Ito lang ang lalo ko. Pray po ninyo na magbayad sa akin yung may utang sa akin. Kaya tiis ng ulo nyo, sinabi mo na siya. Money prayer request po ba ito? Hindi po lang sa'yo. Pag-isama po ninyo sa panalangin. Ito, Mami, bayad na po siya. Sabi dito, ito na naman ay prayer request kung makausap ang aming mga anak at asawa sa abroad. Isa lang. Sabi dito, pray po ninyo yung pinsan ko na ginagayuma. Pray po ninyo yung pinsan ko ginagayuma ng babae niya. Bakit na niya gagayumahan tayo? At nawa, magising na siya. O sige. Sa katotohanan at layuan ng imunya ang babae, pareho po sila may asawa. In Jesus' name. O yan, tama yan. Kalagay dito, Jesus' name. Sabi dito, please pray for my sister. Hospital po siya yesterday. Dahil sa sobrang hilo at pagsusuka. Nasa kalabay po siya ngayon. Sa kami outing nila. Bago po siya, next na diagnose po siya may vertigo. Ang magaling na doon, ga-outing. Okay. Salamat sa Diyos dahil nakalabas siya sa ospital po niya. Please pray for their healing and fast recovery at maging safe ang pag-uwi. Okay? Pag-pray na. Kami sa nagdala-dala ko ng mga prayer request at pinapasa ko yan para mag-pray. Hindi ka napapatawa minsan man nakapatawa. Sabi rito, pray po ninyo na sana kami ang makabili ng lote sa tabi
ng bahay ko. Gusto ko po ito, lote na ito. By faith po, wala akong pambili, pero naman kami ang makabili. Okay. Good. Dahil tayong pambili, nung mabili natin ang property. Let me very fast. Meron nyo kung susulat yung lahat yan. Sa linggo, bago matatapos. Pero sa Diyos, ay hindi na kailangan sa linggo. Sa tinignan ng Panginoon, alam na niya. Hindi na Panginoon. Oh, meron palaki ka, ating Diyos, di ba? Hallelujah, praise ng Diyos. At alam niyo, walang grabing prayer request sa Kanya, o mag-aang lahat yan. Kaya ng Diyos, sabi dito, pinasasabi ko ni Manang Debbie, pwede lang po sa Wednesday ang service ng pastor sa bahay nila. Sa Thursday po ang bibig. Ang gagawin ko. Alawin ko, pwede o pwede. Tayo ay mananalamin. Hindi namin o bibili o magpiling kayo sa Diyos. Nakukuha po natin ang tayo natin ito ulit. Kaya natin ang kapangyarihan at pananampalataya sa Diyos ay lumaloy sa ating lahat ng po. Sige po. Sige po. Tulungan mo itong mag-ina na may karamdaman, maghimala ka sa kanila, pagalingin mo sila, O Diyos, sa sandaling ito, higuin mo sila, at pagpalain mo yung kanilang business. Gawin mo ito ay umulan, O Diyos. At O Diyos, narito po ang isang asawa at ina, di niya nakakausap ang kanyang mga anak nasa abroad. O Diyos, sa nawang daan na makausap niya ang mga mahal niya, mahal at mahalaga sa kanya, asawa at anak.
Ipunin po itong isang inanang may edad, pagalingin mo siya, O Panginoon. Itong may birthday ko, magpilagro ka, ituin mo siya, pagalingin siya, O Diyos. Ituin mo, O Diyos, na meron siyang iniibig at gustong lote, O Diyos. Wala siya sa sarili. Ngunit na pag may meron mo ang wala, loobin mo ako na ito ay kanyang mabili at pagkaroon siya ng pagbili. Dinadalangin namin itong nasa buhay ng pangaral niya, makapagkalito sa mga ito. Baguhin mo ang takbo ng kanilang buhay. Yan mo sila ng kaliwanagan, gaya ng sabi ng prayer request. Magising sila, Panginoon. Magising sila na sila'y nasa kasalanan at kailangan magbago sila. At o Diyos, itong merong pagkakautang sa kanya kapalan mo po. Loobin mo na matanggap niya na sa sunes ang kabayaran ng pagkakautang sa kanya. Pinadalangin namin ang Barrera family, si Betty, lalo na ang kanyang mga anak, mapagka sa kanila. Alipin mo sila sa pagpanaw ni Rutina na kanilang nakakasama ni Betty. At o Diyos, dinadalangin ko sa iyo ang mga anak mo na nariyan sa iyong kongregasyon. Tinasa nila ang kanilang kamay sa pananampalataya. Dahil experiensya namin, O Diyos, na mabisa at malakas ang nagagawa ng pananalangin sa iyo. Kaya ngayon, sama-sama, nilalapit namin, nilulog namin sa trono ng iyong biyaya ang aming mga kahilingan, ang aming mga karanihan. Lahat ng ito, O Diyos, sabay-sabay mong tugunin at bigyan kami ng hinala, O Diyos, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga kabataan, O Diyos, ang mga sambahayan at bahanan, O Diyos, tapuin mo kanilang pangangailangan. Ibigay mo kanilang hinihingi sa pangalan ni Jesus, tanggapin nila ito sa linggong ito. At O Diyos, pinag-pray namin yung makikinig, yung titingin sa service na ito sa internet at sa YouTube. Pagpalahan mo rin yung mga tao, mga kapatid, mga makakakita nito, mapagpalag sila saan sila naroon. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat, Amen. Ako sa 17, Lucas 17, mula verse 11. Verse 11. Babasahin ko po. Ang nangyari na samantalang sila ay nakatutungo sa Jerusalem. Yung sila pinupukoy si Jesus at yung kanyang halaga na siya'y nagdaan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayo, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketone na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsiayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparo, ay nakalinis sila. Medyo maraming dito. At isa sa kanila, nang makita niya siya'y gumaling, ay nagbalik at niluwalhati ang Diyos ng mahinang titig. Paano sulat? Ha? Ng malakas na dinig. Kaya tayo, lalakas-lakasan natin ang pasasalamat sa Diyos. Amen? Okay. At siya'y nagpahirapan sa kanyang paanan at nagpasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. So yung gumaling na nagbalik at nagpasalamat ay Samaritan. Isang pinuputyang lahi ng mga Hudyo, Samaritan.
ang mga Samaritan ay hindi yung crossbreed sila, halong Hudyo at hindi Hudyo. Sabi dito, verse 17, at pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Datagwan saan naroon ang siya? Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong taga-iba lupa. Yung naman nagbalik, yung taga-iba lupa. Okay? Yung Samaritano. Tayo manalangin. O Diyos, mapagpala nawa ang bawat isa sa pakikinig ng iyong salita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa Lucas, Kapitulo 4, talatang 27, sinasabi doon na many lepers sa Israel. Yung mga panahon yun, marami ang may ketong o ketong sa panahon yun. Ano ba ketong? Sino sa inyo nakakita na ng ketong? Okay? Ilan na Bakit? Kasi hindi papabayaan ang ketong nagkakalaga. Maski dito sa ating bansa. Sa panahon ni Jesus at sa Old Testament, ang ketong ay hindi sakit. Ito ay tinatawag na kalupihan. Tinatawag itong karumal-dumal, uncleanness ang tawag dito sa wikang Ingles. Kaya nakita nyo, itong pinagaling ni Jesus sa atin, magpunta ka sa mga sacerdote, sa mga high priest. Dahil itong mga high priest ang authorized na magdeklara na ang ketongin ay magaling na. Hindi sila pinapupunta sa doktor. Kasi sa mga manggagamot, incurable to. Hindi ito mapapagaling. Ang daming pag-asa nila rito ay himala ng Diyos. Kaya, pinapupunta yung bumalik doon sa sacerdote para ito ang mag-verify na sila ay magaling na. Okay? Tandaan nyo ang etong ng panahon ni Jesus ay hindi tinatawag na disease. Ito ay uncleanness. Ikalawa, hindi ito nakakagaling ng doktor, pero ang mga sacerdote ang merong karapatan na magsabi kung ang isang tao ay may ketong at siya ay magaling na sa kanyang karamdaman. Sa pagsisimula, sinabi sa inyo sa Luke 4:27, many ang lepers sa Israel. Marami. Ngayon, ito nga ang katibayan. Biro nyo, 10 magkakasama. 10 lalaki. Ngayon, si Jesus at ang kanyang mga alaga ay nagkakaanak sa border of boundary ng Samaria at ng Galilea. Alam natin, lahat tayo na kaintindihan ng Biblia, alam natin na ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi nagkakasunduyan. Hindi sila, wala silang pakialaman sa isa't isa. Pero dito, makikita natin, itong 10 ketong na ito, no doubt, ang siyang dito ay Hudyo. Yung isa ay Samaritano. Pero ito, magkasama sila. Anong leksyon ang nakikita natin doon? Ano ang ibinapadhano at binanggit ito sa Biblia? Alam na natin yung mga batas ng buhay, yung law of life. Pagkapareho ang
tinataanan misfortune, yung kalungkutan, rahida sa buhay. Wala na diyang nasyon-nasyon eh. Wala na diyang lahi-lahi. Wala na diyang social status, mayaman, mahirap, lumalo, at hindi. Batas ng buhay na kapag ang rahida ay dumating, pare-parehas na. Kaya ito, wala na, hindi na nabibili yung mga hukyo dito sa kasama nila sa Maritano. Tanggap na nila ito, bakit? Parehas sila. Nag-experiensya, meron silang sakit. Kung nanonood kayo ng National Geographic, no? Lalo ngayong wild na kalagay, no? Sa channel Cable 66. Pinakikita rin kung minsan yung halimbawa, ito, maraga sa abot sa kagulan. O kaya sa lakas ng ulan, naglalawihan ng tubig. Ang mga hayop, of course, pwera waya, pwera mga isda. Ang mga hayop ay nagtitipon-tipon sa isang kaprasong pwesto na lupa na mas mataas at doon magkakasama sila. Katabi ng leon, yung kanyang paboritong pagkain na wildebeest o kaya yung deer, yung usang katabi niya, magkakatabi sila. Pero magkaaway ko, gusto nito, kainin nito. Pero pagka nariyan ang pangayod, nariyan ang disgrasya, nariyan ang trahida, at least for a while, nagkakasundo, di ba? Nagsasama-sama sila doon sa isla o doon sa safe place. Alam na silang pakiram kung sino kasama nila. So, kumisa niya ng malungkot. Ganyan ang tao. Kung na tayo pumunta sa malayo, bakit ba tayo dito ay nagkakasama-sama? Bakit? Kasi pare-pareho tayo nakakaramdam ng isang important need. Nakakaramdam tayo pare-pareho ng isang mahalagang pangangailangan. Ano yung pangangailangan yun? Nalalaman natin pare-pareho, kailangan natin ang Diyos. Kaya ito tayo, nagsasama-sama tayo. Meron dentista, meron bukal, meron mayaman, meron mahirap. Lahat tayo nagsasama. Wala nang kamialaman, di ba? Bakit? Kasi kailangan natin pare-pareho ang Diyos. Ito ang nangyari dito sa buong ilo. Meron silang common need, nagkakaisa pangangailangan. Ngayon, nakalagay dito, binasa natin kanina, na yung mga ketong ay sabi, nakatayo sila sa malayo. Tingnan natin ulit, Luke 17. Lucas 17. 11. Verse 12. Yung ulit parte. Sampung lalaking ketong na nagsitigil sa malayo. They stood apart of. Hindi sila makalapit ng malapit kay Jesus. Nasa malayo sila. Bakit gano'n? Kasi ito ang utos ng Diyos kay Moises. Tingnan nyo sa Levitico 13:45. Levitico 13:45. Levitico 13:45. Pakita na po niyo. Ito po sinasabi. At pupunitin ng keto na pinaroroonan ng salot. Ang keto pinatawag na salot. Ang kanyang mga suot at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at siya'y magtatahik ng kanyang puso at pag-iiyaw. Ngayon, kung baka pinapractice na
yung siya yung ketome, sisigaw siya, tarumal-duma, yun ang sisigaw niya. Sa Hebreo, tame, yung salita, tame, no, say yes. Tame, ibig sabihin, marumi, tarumal-duma, sisigaw siya. Bakit kailangan siya sumigaw? Kasi binawak niya ang mga tao na walang ito. Ito siya, kailangan siya layuan. Ngayon, kagaya nito ang hangin papunta rito. Kailangan ang ketone naging patakaran sa Israel na about 50 yards ang layo. Kaya kung nandiyan ang ketone, 50 yards, hanggang saan 50 yards? Ito sa kabilang kalye, no? Mga ganon. Ang layo sa iyo. Hindi siya pwede makalapit sa kanyang kasama, sa kanyang anak. Noong panahon yun, pagka ito sa ito, hindi ka pwede magkaroon ng visitor. Ilalagay ka sa isang kolonya o lami. Doon ka titira. Kaya itong ketone ito ay sumisigaw na karumal-dumal, marumi. Kaya pagkalungkot-lungkot ng buhay, may tao ito na ketone, mga ketone. Pagka ikaw ay may depresya, pagka ikaw ay may sakit, ngayon ang tawag na yan ay sakit, ketone. Malaking tulong na may dumadalaw sa iyo. Nasubukan niyo ba magkasakit? Ha? Diba? Totoo ba? Malaking tulong na may dumadalaw sa iyo. Malaking tulong na may nagpipray sa iyo. Pero ito, hindi ito pwede dalawin. Pero magugulat kayo sa mga lugar na pinaglalagyan ng mga ketone. Dahil sa pare-parehas na mensahe, Hudyo at Muslim magkasama tumitira ko. Nakita mo niyo? Pag hindi ka may-unite, kapag-isa, may unite ka na ito. Payag na yung Muslim at saka yung Hudyo na magkasama sa isang kapo. They learn to live together. Ngayon po, nabigyan ko na kayo ng ilang mga bagay. Ito na ngayon. Sa istorya ito, sa Ebanghelyo ito, ni Jesus. Istorya ni Jesus kay Lucas, 10 ang bumalik. Isipin nyo, kadakilaan nyo. Isipin nyo, pakinabang nyo kung ikaw ay ketone. Sa kalagayan ng ketone, mas mabuti papatay. Ang patay, dinagalaw eh. Ang patay, nakabulo. Maganda na kayo mabulo nyo, ha? Pero pagkakito, hindi ka, yung hangin mula ka, nakakalumi sa tao. Hindi kita, pwede ba? May ketong dito? Hindi pwede. Pero sila. Kaya desperado ko ang tawag ito. Pero, nang sila lumapit at lumapit kay Jesus, pinagaling sila ni Jesus. Ang ginagamit na salita ay nilinis sila ng Panginoon. Di ba kayo natutuwa nun? Kaya ni Jesus na pagalingin itong ketone. Pero, nang siling palakad na para ipakita sa sarili nila sa sacerdote, napansin nila na magaling na sila. At nung mapansin nila na magaling na sila, yung isa, naisip niya, nagpreto siya. Bumalik siya kay Jesus at nagpasalamat. At pagkatapos na tatanong si Jesus, hindi ba sa kayo? Nasaan yung kasama mo?
Yun siya, isa ka lang na nagbalik. There was perfect healing. Pero isa lang ang nagbalik. Ito ay malungkot na pagsasalarawan ng kawalang pagpapahalaga, ng kawalang utang na loob ng tao. Ang tao, ito pinakamalubhan niyang sakit. Ala siyang pagpapahalaga. Ala siyang utang na loob. Di ba, ilang beses natin narinig, nakuha na ng tao yan ang gusto niya. Nakuha niya na natanggap na niya. Yan, wala na. Wala. Tatanda ko ng bago, Pastor Aquino, marami ang papapresa, hindi pinapagaling sila ng Diyos. Isang araw, nakasalubo ko isang lalaki. Sabi ko, hindi ko naman kayo makikita ng lumalayo. Bumibig sa akin ang pagkakagalagan. Hindi ako tinusoy ko. Bumibig sa akin ang sinabi sa akin. Nakuha ko na ako gusto ko. Kaya pipil na ako. Para bang pamukha sa simbahan sa Baclaran. Ba't ka nagsisimba sa Baclaran? Ba't ka nagpupunta sa Bando? Nagpugis na ako eh. Nagkaanak na ako eh. So pipil na sa Baclaran. Hindi pwede ganun sa Diyos. Amen? Hindi pwede ganun sa Diyos. Nasaan? Sabi ni Jesus, yun siya, they never went back. Pero, hindi lang naman Diyos ang binaganyan ng tao eh. Hindi lang ang Diyos ang pinagpapakitaan ng tao na mawalan ng pagpapahalaga sa mga ginawa sa kanya ng Diyos. Ang tao, marami ay walang nadatama o ipinapakita pagkilala ng pagkakautang na loob sa kanyang magulang. Alam ko, isa, tinaturo ako. Natuturo si Alimencio. Doon pa kay Willy. Ako siya ako sa program na yun. Lalo na ng unang. Pero may na-appreciate ko yun. Kasi tinatanong ni Willy yung anak, ano gusto mo sabihin sa magulang mo? Ano sinasabi ng bata? Nanay, for the first time, salamat sa iyo. Hindi tayo natuturuan eh. Napagpahalaga eh. Pumilala ng pagpapahalaga sa ating magulang. Ay, Nick, huwag ka naman niya. Hindi ka dito. Ayaw ko pa rin. Hindi ako naintindihan eh. Hindi ako naintindihan. Kailangan Inglesin ko eh. Okay. Ngayon, eto. Hindi marunong magpahalaga ng mga tao sa kanilang magulang. Nabalitaan na ba ito? Na sa lahat ng dilikahan ng Diyos, yung mga tao ang merong pangangailangan ng matagal na pangangalaga ng magulang para tayo makapag-isa. Kukuha mo ng net. Ang iba nga sa inyo, 10 taon na kayo, sinusubuhan pa kayo ng tatay nyo, nanay nyo eh. O, di ba? O, hindi ka mukha ng mga hayop sa lupa at piling yung ina paglabas. Hindi na kailangan mapagdalugan na yung pusa. Ikaw, wala nga, ano ka nakapilip ka? It takes a long, long time para palakihin ka. Biro mo, 10 kayo. Nakita mo kung bakit tulutoy nanay mo? Ha? Bakit? Bakit yung ginagayin nyo ba? Ayaw pa yung pakilala sa inyong friend? Yung tatay nyo? Ayaw yung pakilala? Kasi napagod na yung ulo sa konsumisyon sa inyo. Hindi kayo. Tayo sa lahat ng pilihan ng Diyos ang kinakailangan ng matagal na panahon. Iba nga sa inyo, 50 anos din. Lolo niya, ako na, hinihingi pa sa nanay niya. Kaya it takes a long time. Ako, nanginginig si Rick at saka si Gina, mag-discourage yung magkaanak.
Mga, talagang mali, nakaka-discourage eh. Pag nakita mo, ibig. Pag nakita mo. Pero ang dami. Magpasalamat sa kanilang magulang. Is ungrateful sila sa kanilang parents, sa kanilang magulang. Kailan ko nakikita? Yung burol ng nanay ni Manny. Yung last service, binasa nung ako yung point na sinasabi ron ng magulang. Anak, huwag mo na akong sisigawan. Yun eh. Kasi mahina na anak. Hindi ako. Matanda na ako. Sorry, Manny, nire-recall ko lang ito. Iiyak ata si Manny. Ito. Yung point na pinapapasa yung sa akin pagka Mother's Day. Kaya, ayun, ang istorya, ang istorya, sinasabi pa ng point, na hindi ko ba natatandaan, sinasabi mo, magulit ako. Pero ikaw noon, pagkakulit-kulit mo, hanggang hindi ko bilhin, yung logo na gusto mo, hindi ka bibigyan. Yun. Papabayaan na lang yung matandaan ng nanay, yung matandaan ng nanay. Andun na lang. Hindi pinakahalaga. Merong isang quote na nakita ko. Ganito sabi, how sharper than the serpent's tooth it is to help a thankless child. Pagkatalas pa sa ipin ng kulupong, mas matalas sa ipin ng kulupong yung anak na hindi marunong magpasalamat. Kailan nyo pinasalamatan ang inyong nanay? Natakit nyo ang bata. Kailan? Alam nyo, si Ate Bates nyo, hinihingi ang bulakan kaya pagkatapos ng service. Kasi pinakalaan niya doon sa libingan ng kanyang tatay. Minsan sabi ko, ba't di na lang bumili? Pero pinipili sa akin, kahit medyo allergic ako. Salamat na nadala sa libingan niya. Every year, sinasabi ng sa kapatid, ikaw ang magbibigay ng bulata sa nanay natin sa kapatid natin. So sabi ko, dalaga ko yung pera, nabibigyan natin. Kasi matandang dalaga ang bigyan, gusto natin. Binilhan ako noon, pag-niyabi direction ng aming kauna-unahang refrigerator. Kaya sabi ko kay tiya natin, sabi ko, tiya natin, pagka may namatay na palo, may nalibulto. Nakalipit lang kami. Paparakalan ko ito. Of course, hindi ko ginawa. Biro ko lang. At sinasabi ko sa kanya, yung may pera siya, binibiro ko. Kaya natin, ampunin niyo na ako para may tagapagmana kayo. Pag napunta sa akin, pera na nakakasko ko ba ito? Sabi ko, malipit yan sa bakit. Kaya talaga naman eh, ikaw naman nakakasiguro sa akin, nagtatalawin sa akin. Anong gagawin ko sa pera? Pagpapatayo ko ng simbahan, sabi ko, doon kayo pala yung narigulto. Tuwan-tuwa yun, nabubuhay. Matandang talaga yun. Ano ang point? Pinasasalamatan ba yung magulang mo? Pinikilala ba nyo? Pinahahalagahan ang ginawa nila sa buhay. Diba sasabihin, Pastor, swerte mo kayo. Ang inyong tatay, mapagpapasalamatan yung tatay ko, hindi. You can't thank my father, sasabihin.
Okay, alam ko yung paganda. Kasi sa mga nakakwento sa akin, mga irresponsible na yan. Pero at least, thank them. Kung tayo na maganda sa kanila at pasalamatan natin sila. Kasi wala nang napakasakit kung hindi pagkaroon ng thankless na anak. So, hindi lang naman tayo sa magulang natin nakakalimot, nagpapabayan na hindi magpasalamat. Miski sa kapwa-tao natin, wala naman taong nag-iisip. Kailangan natin ang isa't isa. At mayroong mga tao na nakagawa sa atin na magaling at mabuti. Amen? Pero anong sinasabi natin? Ako, nasa makagalingan na. Pahupulit yun. Bumubulit yun. Ang hindi natin nakakalimutan at lagi pinakalaga, yung pinarwisyo tayo, sinalpahi tayo. Pero yung kapwa-tao natin, gumawa ng magaling sa atin at mabuti sa atin at tumulong sa atin at nagbigay sa atin ng encouragement, yun ang nakakalimutan natin. Yun ang nakakalimutan natin. Alam niyo, may something dito na hindi ko sinasadya na kwento na merong umuwi na galing sa Rocky na Oregon. Gusto ko yung Oregon kasi kakalang ko ng piso. Ano ba ako? Pag di mo sinabi sa akin, sana binibigay ko sa inyo, hindi mo dito tama ko. Sinabi ko sa sarili ko dati, araw, bibili rin ako. Hindi ko na tayo, Pastor. Ngayon, ito ang ganyan ko. Ito, rato, may bilog, may parang diamond shape. Ikaw, gusto ko sa ito, kakaroon na release nito. Siguro ilalabas nito yung pito at sasabihin, pumili ka ng gusto mo, Pastor. At kailangan ako. Ang makita, lubukot siya. At ipakita sa akin yung pito. Naku, umalis. Doon sa mata, inaka ng panahon. At sa mga narilos ko, ang malis. May nakarinig mong kwento mo yan. Pagkatapos ng service, nilapitan ako. Pinabat niya, nagarilos. Sabi, Pastor, gusto mong ibigay ko sa inyo. Hindi ako maaapin na wag. Sabi ko, huwag na hindi ako, Pastor. Gusto mong ibigay ito sa inyo. Hindi ko alam, ganun pala kayo. Eto, binigay sa akin. Binigay sa akin. Kaya, ibigay yun. Ibigay sa akin. Ano, buhawa. Lagi ko nung suot. Lagi ko nung suot. Kasi, masasalamat ko masasalamat ito. Kailangan huwag natin kalimutan yung mga kapwa-tao natin na may ginawang mabuti sa atin. Amen? Bakit tayo magpasalamat sa kanila? At tayo, isang baso na bigyan na hindi mo sa tao tatanggap ng gagipala sa Diyos. Kaya, ito, naalagay mo tayo pagpasalamat sa ating kapwa-tao. We are ungrateful sa ating kapwa-tao. Siguro kaibigan natin, no? May ginawa sa atin. Siguro kapit-pa. Siguro teacher. Siguro ako, dati ang hindi mo makalimutan teacher, yung teacher na busit ako. Yung ba teacher na sinasabi sa ito, protestante. Dahil parang sa subject ko. Hindi ako naman, hindi kapigyo ano pa, hindi mo ako pwede ilagpa. Sino gawin nyo, hindi mo ako pwede ilagpa. Pag-graduate ko ako, hindi ako magkakaroon ng bad subject. Tinitignan ako ng buong klase, sinisigawan, nagyabang ng propis. O propista, hindi, propis tawag sa akin. Sabi sa akin, paano hindi kita pwede ipagsa? Kaya kong gawin ang namin gusto ko. Kasi ko, sa exam natin, highest po ako. Hindi ako sila, highest ako.
talaga ako ng gusto. Pinag-aralan mo yung Tagalog. Pinag-problema ko. Kasi sabi ko, magiging pastor ko wala din ko ng Tagalog para sa pastor. English. Tsaka yung math, hindi ko kailangan yan. Sabi ko, hindi naman mo magkukukwenta ko eh. Kaya nagbabayan ko yung subject ng pero isang teacher na ito, magandang lalaki. May ako magandang ito ng lalaki itong may nakapag-ulap na. Ang totoo kasi ito, maraming sa inyong matatandang lalaka, papunin ko ba ito? Eto. Nako, kung dumating ang exam, yung protest, doon, inukuha ko sa isang sulok. Para wala akong makopyahan. Alam ko na, yung sabihin, may kasama ko nilagay ako. Eto na. Nabasan ng lahat ang eskwela. Ako tumataga ng amas. Hindi pa ako tapos. Binireview ko lahat. Gusto ko maging highest ako. Hanggang sa natuto akong mag-pray back. Lord, tulungan mo ako sa kayabangan ko. Ako ay maging highest at pupurihin kita. Finally, yung mga ka-eskwela ko nakasitip sa bintana. Sinasabi, Irving, give up na. Sabi ka na dito, manood tayong sini. Palabas na Batman. Sabi ko na, kung gusto mo naman yung sarumbanggi, isang gabi. Atay ni Fernando po. Sinisigawan ako. Finally, pinasto yung aking paper. Sabi ng teacher ko, kasalpay yan ito. Ikaw protest, upukan yan. Kukurekin yung nakapit mo. Kinukurek niya. Kumukulot ang luha. Tapos ngiti-ngiti siya, iiling-iling. Sabi ng teacher ko, protest, palagay ko ang magiging highest naman. Sabi ng ganyan, bakit uma? Meron palang isang room. Sabi ko, hindi room, wala akong room. Sabi ko, alam ko, wala akong room. Sabi ko, tumayo ako. Saan o room? Pinuro sa akin. Kamali ako ng spelling sa Tagalog. Sabi niya, pero pagka walang naka 100, ikaw ang ayos. So, nakapasa ako. Hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, buong buo sa akin ang itsura ng teacher na yun. Pero alam niyo, nagkaroon ako ng isang teacher na pinakaalalagan ko. Nung makilala ko, nakalimutan ko yung visit na teacher. Siya ang nakikita ko, ang naaalala ko. Hanggang ngayon, hindi ko siya nalimutan. Hindi ko kayo nervyos. Bakit lang iba sa inyo natulala? Yung iba sa inyo, umakit sa katabi nyo eh. Buti na lang, hindi gabi. Complication ko, kaya na-enjoy ang rin yung sabi rin. Ano ba gagawin ng Peter? Ito si Peter. Bakit may kasalanan? Akin daw, amin ko. So, may kamatakan, may ginawa sa buhay natin. May tao
ang may ginawa sa buhay natin. Alam nyo, meron isang babae sa ating church. Dala niya yung nalilito sa kanya sa church. Hindi Pilipino, pero siya Pilipina. Naipakilala niya ako dito sa nalilito. Ang sabi ng babae nito, dito sa kanya, nakikita. Sabi niya, please, I want you to meet this man. He is my pastor. I owe myself to him. Utang ko ang sarili ko kung ano ako sa kanya. Ang babae nito ay born out nurture sa nursing. Long time ago, pinakilala niya ako dito. Ikalawang ulit, nandun ako sa Mega Mall. May tinulungan ako tao para ibenta niya yung kanyang aso sa tindahan. Kung tumatawa ako, tinitin ako, bigla ko rin ako nakita ditong babae nito. Ang kasama niya ngayon ay yung biyena na niya. Ang sabi niya sa kanyang biyena, please ma'am, meet this man. He is my pastor. I owe what I am to him from him. Sabi niya, nakatingin sa kanyang lako. Yung din anak na napangasawa nito, itong aking batang kapatid nito, ganun din lako din isa. Hindi man lang sabihin sa atin, thank you, Pastor, for what you have done to this woman. You know, I need to respect this woman. I want to take care. Why? Kasi, gusto ko yung Pilipino pastor namin. Yun ang nasa isip ko. Alam nyo, napakasakit mo. Napakasakit mo. Pero, hindi ko makakalimutan yung batang yun. Sa kanyang sinabi, yun. Utang ko sa sarili ko diyan sa pastor na yan. Tingnan nyo merong tula ang sabi, umihip ka, hangin ng winter. Kasi mas maluwing yung tao sa akin na hindi tumatanggap ng pagpapahalaga ng utang na loob. Mas malupit. Ngayon, hindi nyo alam kung ano hangin ng winter. Ito wala kang isno. Sinabi ko sa inyo, paglabas ko sa kotse, kasi yung kotse may heater. Paglabas ko sa kotse, winter, hinihip ang hangin. Hindi ako makabati. Inutulan ako. Inulak pa ako ikati. At saka yung ano, at saka talagang tumigas ka agad ang kakakusan. Sa lapit. Ganong kalupit ang winter wind sa Amerika. Pero sabi ng buhay na yan, mas malupit yung tao na hindi marunong pumilakat at magpahalaga sa may ginawang mabuti sa kanya. Ngayon, too much ba sinasabi ko sa inyo? Pero yun ang totoo. Tingnan nyo ang maraming luha na tumutuloy sa mga dapat pahalagahan. Pinahalagaan magulang, kapatid. Tapos na. Sana dito sa atin, walang ganon. Ha? Na tayong lahat ay mapagpasalamat. Amen? Amen. Sa ating Sunday School teacher, doon sa umahawit, doon sa tumutugtog, maging thankful tayo sa kanya. Finally, siguro dapat ko rin sabihin. Dapat ko rin sabihin. Hindi tayo kadalas tumitingin ng utang na loob sa Diyos.
We are not grateful to God. Ang oras ng ating pangangailangan at kagipitan at kawalan at kalungkutan, desperado tayo. Ako, nag-pray tayo. Nanalangin tayo. At dumating ang sagot na Diyos. Pero nang dumating ang sagot ng Diyos at lumipas na ang mga panahon, ano ang nangyari? Nakalimutan natin ang Diyos. Nakalimutan natin ang ating church. Nakalimutan natin ang ating church. Ito sinasabi ko sa mga miyembro na nakikipag-usap sa akin. Ano ba nagawa namin ang church na yan na pinupuntahan mo? Ano na nagawa ng church na yan na pinupuntahan mo sa buhay mo? Nang dumating ka rin, Phoenix Prada ka na eh. Galing ka rito sa ating church. Safe ka rin. Marunong ka na mag-atin ng iba. May trabaho ka na. Professional ka na. Marunong ka na mag-tithes. Saan lahat yan natutuhan? Sa church. Nung magkatrabaho ka at magkaroon ka ng kita, siya naman pag-alis mo. Iniwanan mo yung church na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Iniwanan mo na yung Sunday school teacher na nagturo sa iyo ng maliit na trabaho. At huwag na natin sabihin, iniwanan mo na yung pastor na nagturo doon sa teacher mo kung paano pag-handle ng bata. At ngayon, itong church na to, gusto hindi ka lahat ibigay mo sa kanila. Anong klaseng church yan? Anong klaseng church yan? Sinabi mo sa kanila, papadala ko ang aking kahit kalahati. Hindi pwede. Dito mo lagay. Alam mo sa ibang church sa Amerika, may kolekto. May sweldo, pupunta yan sa bahay. Oras na nagsimula mo ng tithes, pupunta yan sa bahay. Kukunin ang tithes mo. Ganun ang gagawin ito. Ganun ang hindi. Saan nangyari? Nakalimutan yung church. Meron din po kami building program dito sa aming church. Dito sa Amerika. Ba't mo papalayo ka ng church mo? Wala namang ginawa pa yun sa buhay mo. Eh, samantalang yung pinanggalingan mo, dito ka pinalaki ng Diyos. Kaya nakikita mo nakadaling makalimot ng tao sa Diyos, sa ginawa ng Diyos sa Kanya. Sa Kanyang pinanggalingan. Alam niyo, totoo, hindi na tayo pinakailangan gumawa pa ng libro tungkol sa prayer, sa pagtindi sa Diyos eh. Natural na lang yan eh. Pagka natural lang magiging, pero very unnatural at hindi natural ang magpasalamat at magpahalaga. Wala akong nababasa mga librong ganyan eh. Kaya ito, si Jesus, sabi niya, hindi ba sampu kayo? Nasaan yun siya? Nasaan yun siya? Isa na ang nagbalik. Alam mo ba nyo, kayo'y representative nung isa lang na nagbalik. Ang church namin ay may kalamang na napagpala. Ayan o, yung chairman, board member ng Children's Center Project, si Sister Tiago. Ito, sister, asan mo yung mga bata na pinag-aaral natin? Nasaan yung mga bata na binayaran natin ng school ng Children's Center Project? Ano to? Yung iba, yung mga imbiyan ko. Gusto ko buray na pangalan ko. Ayaw nila. Nalamunin ka sa aking project. Ayaw nila. Pero nagsimula. At sa loob ng lamin na ako, inalam mo. Namin yung i-activate itong mga ito. Nung activate sa kanila kami, ako wala. Alam niyo, sa bagay namin, kung ano-ano lakit na nakakabit kung sa pinakapit ko na lang yung bibig kasi naluma niya. Pero ayaw ko sa kapit. Dito sa project na ito, wala na ako. Ginawa ko na ito. Sa Diyos.
Anak niyo nakapag-aral. Nakita niyo yan? Eh, tandaan niyo, di po. Ilan hindi ko nakakalayo si Karagana? Oo, ang Karagana. 1,026 mula nang nagsimula hanggang makatapos 1,226. Eh, ilan lang yung nagtaas na kamay? Wala pa 5 po. Yun. Out of 10, isa lang ang bumalik. Isa lang ang bumalik. Isa lang ang bumalik. Nako, tinulungan sila ng Diyos. Nalimutan nila ang lahat. Patalukin ko ba? Secret time at nag-aaral ng project. Okay, narinig niyo yan? Alam ba ito kung sino yung secret? CNN Hero. Pinag-aral ng project ng Children Project na tinatagpo pinulwalhati ko yung sa ito. Nakita mo nyo na unknown kahit kaprasong sulat, salamat, tinulungan nyo ko. Mabuti makarating ko sa kanya. Nagtalumpati siya dyan sa City Hall. Ando doon, ito mga kawawang to, hawa, Children Center Project, World Vision. Pinasalamatan ng kung sino-sino. Ayun na, narinig niya dapat pasalamatan. Pinag-aral siya hanggang college. Mandanay. Pero sinasabi tayo sa Katagalugan, ang hindi, sana ito mangyari yun. Ang hindi, okay. Kaya nakita mo ninyo ang panagpuwi ng Diyos sa Israel. Makakalimutan ba ng isang ina yung anak na isinilang niya? Ito tanong ng propeta ng Diyos sa pamamagitan ng propeta sa Israel. Makakalimutan ba ng ina yung isinilang niya anak? Of course, ang sagot, hindi. Hindi. Pero sabi ng Diyos sa Israel, kinalimutan niyo ako. Hinawakan ko kayo sa aking kamay. Nalagaan ko kayo. Pinigay ko sa inyo the best. Pero nakalimutan niyo. Kaya ang laki ng pagkakautang natin sa Diyos. At ang dulo, pag hindi natin nakalimutan ng Diyos, hindi natin makakalimutan yung makakapwa naman natin na tumulong sa atin. Correct? Pag nalimot natin ng Diyos, ayun na. Ayan na. Ayan na. Thanksgiving. Thanksgiving. Simula ko sa Amerika. Ngayon sa inyo, napakaitito. Pero kung alam nyo, ang laki ng pagkakabutan natin sa Amerika. Ang laki ng puwis ng buhay na binigay ng mga sundalo ng Amerikano. Maraming mga ina ang tutulungan hindi na umuwi ang kanilang anak. Naiiwan lang yan ang pangkay. Kung hindi man yung pangalan ng lang, wala na ang tulungan. Kaya minsan, siya sa mga Amerikano. Naalala ko ginawa na pinalaya tayo sa Japanese sa tao. Ngayon, at ginagawa ng mga hindi nakakala, ilulututan yung mga Amerikano, sinasamantala, hindi ko. Ang laki ng nagawa ng mga Amerikano sa atin. At totoo nga, yung mga nagdating ang Pilipina, magkakagano na. Diba? Diba? Pero yung nalaking na naman. Amerikano, Nag-Japanese, hindi ba maganda eh? Diba? Ito, meron na ngayon na magpagkano. Wow! Gusto ko na pagkakani po ang yung nanay. Ha? Diba? Ngayon na ako kayo papalari sa ano.
Bamalan nyo, tinutulungan pa yung mga bata kayo. Pero kung di ka mag-asa, okay, don't speak. Dito kakasaluhan. Pero ito mo, ang galing makalimutan ng tao. Hindi siya marunong magpasalamat. Sa araw na ito, mararanasan mo. At sasabihin din ninyo, sige hangin at lamig, umihig ka. Kasi mas malupit kaysa sa iyo. Yung tao na hindi marunong tumanaw at tumilala ng pagkakaunang kalooban. Kaya nakita nyo kung gano'ng kasakit ang kalooban ng Diyos. Kaya araw-araw pagkagising natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Ako tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi naman kinakailangan humingi tayo ng mag-pili. Hindi. Alamay ng Diyos eh. Matuto tayo magpasalamat. Tayo nakuha tayo manalangin. O Diyos, patatawarin mo ako. Patatawarin mo kami lahat. Nakakalibot kami na magpahalaga. Magpasalamat sa aming magulang, sa aming kapwa, sa iyo na pinakagrabe. Samantalang binigay mo si Jesus para sa amin. Kaya o Diyos, patawarin mo kami sa di pagpapasalamat. Lagyan mo kami ng diwa ng pasasalamat at pagpupuri, o Diyos. Bigyan mo kami ng puso ng magpapasalamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabihin natin ang malakas. Amen. Amen. Sabihin natin ngayon. Ready na tayo. Tayo na dalangin o Diyos. Wala kami binibigay sa iyo na hindi galing sa iyo. Ang sarili aming buhay ay galing sa iyo. Kaya sa lahat na tinananggap ko ang aming mga handog. At sa tulong mo sa pananampalatayang ay babalik namin ang kasampung bahagi. Kahit nalalaan kami na wala kami kapusin. At kahit ang iba sa amin ay di mo tutulan ito. Turuan mo kami lahat ng pahalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.